Yeah, so I was just standing there memorizing everything and then I won. She made sure we win. Ma'am, message Yes. na lang po dun sa mga nakiramay, tsaka dun po sa mga nagpunta sa Bulbul. Yes, thank you very much to all who came, especially the youth. They never forgot Senator Miriam through all the tough times in her career. When she was an unknown, she came from Iloilo and made a name for herself in government. And she was, if you look at her legacy, it is the legacy of a woman who devoted her entire career in government service. And she's known for 3 words: brilliance, integrity, and track record. We hope that she could be a role model for the students of today, because she was just a product of public schools and her postgraduate degrees were only by scholarships. She gives us hope. Thank Ma'am, you you. just came from the US. I came from The Hague. I am legal advisor of the Philippine Embassy at The Hague International Law. Yes. Ma'am, Thank you. Pagod pa po kayo. Thank you. Ma'am. Thank you. Thank you. Tony P.C. Defensor, PNR before. He's the sister of Paula, not Paula, we call it Peachy, but it's Paula Defensor. Ang ating napakinggan kanina sa maikling panayam ay ang kapatid ni Senadora Miriam Defensor Santiago, si Attorney Peachy Defensor, at siya nga ay mula pa sa ibang bansa at talaga namang umuwi para dito sa isang di malilimutang karanasan sa pamilya ng Defensor at Santiago. Very smart and intelligent, because she's like a walking encyclopedia or like a walking computer. Every time we ask her something, we don't have to look for a computer. Alam niya na kasi agad. So, like what we always told her, we want her sana to be here for the kids, so she can guide the kids. No. Don't say that. This is Maya, my eldest, and this is Madison, my second. What will you miss about Lahat. What will you miss about Grandma? Everything. I want her. How about you? Everything. Okay. Because Grandma takes care of them. Lahat-lahat. From the diaper to the undergarments to clothings, everything. Lahat. Pati pagpili ng mga damit siya. Tapos, yung turuan niya sila sa buhay. So, lahat yon mamimiss namin sa kanya. Malungkot kasi I worked with her for 12 years and si Senator Miriam was more than a colleague to me. She was really a mentor in many ways, no? A life mentor. I learned from her not just how to work as a senator, but really a lot of aspects of my life. I asked advice from her, and I've known her from the start to be a very loving, a very considerate woman. So parang that's my relationship with her. She will always be so concerned with how I am, and people don't know that about her. So when I saw her, I was sad because she was really somebody who always expressed concern for how I was and how everything is. Kahit papaano yung aming pinagsamahan, lalo na nung kami nasa Senado, dahil masasabi ko very fruitful. Lahat naman ng marami tayong natutunan sa kanya. Siya isang kasama, hindi lamang sa pagkakaibigan, kung hindi sa trabaho pati. Napakalaking karangalan ng kanyang ibinigay sa akin, na pagpili niya sa akin na maging Vice President ko sa nakarang kampanya. Lagi niya akong binibigyan ng advice, lagi kong hinihingi ng payo si Senator Miriam dahil very good advice lagi ang natatanggap ko sa kanya.
sayang naman at malaking mawawala sa larangan ng politika dito sa Pilipinas, sa larangan ng serbisyo dito sa Pilipinas. Ang nagagawa niya na siguro hindi man natin madalas makita, ang nagagawa niya yung mga komplikadong issue, yung mga mahihirap na usapin. Nagagawa niya ng simple at iniisip niya lagi masyadong malalim itong pinag-uusapan. Ano ba talaga ang mararamdaman ng pangkaraniwang mamamayang Pilipino dito sa ating ginagawa? Si Senator Mira, ang tapang niyan eh. Hindi give up yan eh. Kahit na siguro nahirapan na siya, hindi niya ipapakita, nakangiti pa rin. Sa aking speech niya, ganun pa rin. Yung mga tao, pag nakita niya yung mga tao, nabuhayan siya. She always look forward, wala nang atras. Tuloy-tuloy lang ang kanyang pagtrabaho. That's the most important and quality that Miriam can teach us. We will never quit. We will never stop. We will never surrender. We love you, Miriam. Nandito pa rin tayo sa Immaculate Conception Parish Church para nga sa burol ni Senadora Miriam Defensor Santiago. At kanina, lampas 2:00 ng madaling araw ay namataan natin ang pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nabigyan ng pagkakataon ang ilan sa ating kasamahan sa media na kumuha ng footages sa loob, ngunit makalipas lamang ang ilang minuto ay nirequest na lumabas nga ang ating mga kasamahan. Sa ngayon ay nasa loob pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang asawa ng pumanaw na senadora na si Attorney June Santiago. So sa ngayon nakikita nyo medyo marami pa rin ang mga tao na nakaabang dito sa labas nga ng kalsada ng Immaculate Conception Parish Church. Nandito pa rin yung ating mga volunteers. Itong mga nakapula ay ang mga volunteers ng Youth for Miriam Movement. So sila yung nagagabay lalo na dun sa mga Pilipino na nais masilayan ang mga labi ng ating pumanaw na senadora. Meron din tayong mga kinatawan dito mula naman sa QCPD na tinutulungan nga yung ating mga PSG para mapanatili yung kaayusan dito, lalo pat nandito ang ating mahal na presidente. Ang ating mga nakasamahan dito ay halo-halo, no? Meron tayo ditong mga kasamahan sa media, meron din tayong ilan sa mga kababayan natin na inaantabayanan pa rin na nais makita yung ating Pangulo sa kanyang paglabas, no? So sa ngayon, medyo mahigit kumulang 30 minutos na yung itinatagal ng ating Pangulo sa loob at inaantabayanan pa rin natin ang kanyang paglabas. Napakahigpit ng seguridad na isinasagawa ngayon dito dahil na rin sa personalidad na nandoon sa loob ng grotto. At ito nga ang naganap, yung pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang pampublikong misa na ginanap dito sa simbahan ng Immaculate Conception sa Cubao, Quezon City. Pagkatapos ng public mass ay nagsagawa ng necrological rites. At ito talaga ay dinagsa ng maraming tao. Pagkatapos ng necrological rites ay binuksan sa publiko ang naturang simbahan para ulit mabuksan yung tinatawag nating public viewing. Natapos ang public viewing bandang hating gabi, pero ibinalik nila ito uli, no, kasi hindi pa dumarating ang ating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ayon nga sa ating natanggap na impormasyon, siya ay darating ng 11:30 pero siya ay dumating na dito sa lugar bandang mahigit lagpas 2:00 ng madaling araw. So nakikita natin meron tayo ditong mga kapwa Pilipino na pare-parehong nakaantabay. Una, dahil sa nais nilang makita ang ating Pangulo. Pangalawa ay dahil nakikibahagi pa rin sila sa burol ng ating pumanaw na senadora dahil ngayon nga ang pinakahuling araw. Maya-maya bandang 1:00 ng hapon ay isasagawa na yung huling misa para kay Senadora Miriam Defensor Santiago. At ito naman ay susundan ng kanyang pagdadala ng kanyang mga labi sa Loyola Memorial Park. At ayon nga sa impormasyong ibinahagi sa atin ni Attorney Risa
Ofilda, ang spokesperson ni Miriam Defensor Santiago, ay magbibigay ang Senate of the Philippines ng departure rights para sa ating pumanaw na mambabatas. At nakikita natin, ito yung ilan sa mga kinatawan natin sa media, at talagang napakahigpit ng seguridad dito. Nakikita nyo, meron tayong mga kapulisan mula sa Quezon City Police District na nakabantay nga, at talagang bantay sarado yung lugar na lalo na yung sasakyan kung saan nakaparada yung sasakyan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang napakahigpit ng seguridad dito sa lugar na ito. Sa ngayon, maayos naman ang lagay ng mga tao rito, no? Although marami sa kanila, lalo na yung ating mga kasama kanina pa, no? Mga walang tulog at walang pahinga, pero nakikita mo na talagang dahil sabi nga nila ay nararapat lamang na pag-alayan ng ganitong klaseng sakripisyo ang ating pumanaw na senadora, dahil ibang klase naman yung kanyang paglilingkod sa taong bayan. At sa ngayon ay patuloy pa rin tayong nakaantabay dito sa labas ng Immaculate Conception Parish Church para nga sa paglabas ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi natin alam kung siya ba ay magbibigay ng maikling pahayag patungkol nga dito sa kanyang pagdalaw kay Senadora Miriam Defensor Santiago. Pero maaalala natin nang siya ay dumating sa bansa mula nga sa kanyang official visit sa Vietnam, ay nagpahayag siya ng kanyang mensahe patungkol nga dito sa pagkamatay ng ating mahal na senadora. Ayon sa ating presidente, binanggit niya na talagang malaking kawalan para sa ating bansa ang pagmatay ni Senadora Miriam Defensor Santiago, dahil liban nga sa makukulay nitong pananalita tulad niya, ay malaki talaga ang naiambag nito upang mapabuti ang serbisyo ng 3 branches ng ating government. At ito nga, medyo napapansin natin na naghahanda na yung ating mga kinatawan sa media, lalo na yung ating mga cameraman dito. Nakikita natin na medyo meron na ring nagaganap na paggalaw doon sa loob. So inaantabayan na natin yung oras, yung saktong pagkakataon sa paglabas ni Pangulong Rodrigo Duterte. Itong nakikita nating sasakyan sa harap, dalawang kulay itim na sasakyan. Isa dito ay ang sasakyan ng ating Pangulo, kaya ito ay pinalilibutan talaga ng mga PSG at ilan pa sa mga kinatawan ng QCPD. Okay. Itong area kanina sa harap, kaninang umaga ay na-occupy pa natin yon. Pero dahil nga special na tao yung nasa loob, ito ang ating Pangulo, ay naglaan sila ng maluwag na space doon sa harap para hindi rin masuffice yung security ng ating mahal na presidente. At naiintindihan naman yon ng ating mga kababayan, kaya naman na kahit pa gusto nilang lumapit upang makuna ng litrato ang ating Pangulo, ay sumunod sila sa protocol at patakaran na pinatutupad nga yung security protocols dito sa labas ng Grotto Immaculate Conception Parish Church. Sa ngayon, wala naman gaanong pagbabago dito sa lugar. Ito nga yung ating natutunghayang sitwasyon ay maayos pa rin. Wala namang ating mga kababayan na gumagawa ng anumang klase ng gulo dito. Kaya napakaayos ng pagmamanage dito ng ating mga kinatawan, ng ating mga security personnel, lalo na yung mga kasamahan ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang patuloy na inaantay natin yung paglabas ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay magbabahagi rin ako ng ilan sa mga impormasyon ilan sa ating mga obserbasyon sa pananatili natin at sa pag-aantabay dito sa lugar na ito. Dumating tayo kanina bandang kahapon, alas 8 ng umaga para nga dito sa ikatlong araw ng burol, at natunghayan natin yung pagdagsa ng maraming Pilipino. Isang patunay na talaga namang maraming Pilipino ang nagmamahal sa ating pumanaw na senadora. Kilala nga bilang Iron Lady of Asia, kaya sobrang daming mga kabataan tayong napansin talaga, dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na isa nga ang mga kabataan sa inspirasyon ng ating mahal na senadora. Kaya naman
nating mga kabataan rin ay kumukuha ng inspirasyon sa kanya. Katulad nga ng mga nakausap natin mula sa mga volunteers. Ito mga volunteers ng Youth for Miriam Movement. Karamihan sa kanila ay wala pang tulog, di ba? Wala pang tulog, oo. Pero saan nanggagaling yung energy natin for this sacrifice? Sa pagmamahal talaga. Last na to eh. Last na duty na namin para Nagawa namin yung parang kampanya sa lahat ng effort namin na bigay namin. What more pa ngayon? Yun ang huli namin. So, are you having any expectations kung ano mangyayari mamaya, lalo dun sa final mass and sa departure niya? Mag-iiyakan pa. For sure. Siyempre, mamimiss namin si MBS. Kasi parang, di ba, wala na eh. Wala nang... Pagka sa amin, wala nang papantay kay ma'am. Iba talaga, parang, sabi nga namin, parang hindi naman kami family. Pero kung ituring niya kami, ituring namin siya para talaga namin siyang family. So, syempre, yun, malungkot talaga. Tsaka hindi na makikita yung yung galing ni Madam Miriam. Sayang tayo, tapong sa Senado. Pero laging sinasabi ni Madam, di ba, that you should be better than me. Di ba? Lagi niyang sinasabi yon. And do you think the Filipino youth can be able to live up with that standard na ni Senator Miriam? Kung ako po yung tatanungin doon, ma'am, no, kung pagtitipunin po lahat ng mga kabataan na naniniwala sa kanyang adhikain ni Madam, wala pong imposible sa sinabi ko. Totoo po yan. At ito na, no, nakikita natin medyo nagiging mahigpit na yung ating mga kasamahan sa QCPD. At ito, nakikita natin medyo may gumagalaw na dun sa mga tao sa loob. At ito ay ibig sabihin ay papalabas na ang ating Pangulo. Tingnan natin kung ano yung ating makikita, no, maantabayanan dito sa lugar kung nasaan man tayo. Medyo malayo, mga ilang metro rin yung layo natin doon sa pinaka-entrance area ng grotto. Pero titingnan natin kung hanggang saan ang kakayanin ng ating camera, no? FB Live, syempre, para sa ating Pangulo. At susubukan rin natin syempre malaman kung ano nga ba yung mga napag-usapan ni Attorney June at Presidente. So gagawa tayo ng paraan upang malaman, makapag-share sila ng kahit yung konting bagay na mapag-usapan nila. Yan, nakikita natin gumagalaw na yung puting sasakyan, ano? Yan, nakikita nyo rin yung ating mga PSG. Naghahanda na rin sila ang ating mga convoy na mga sasakyan. Nandito pa si Panelo, di ba, ma'am, sa loob? Yata po. Kasi nakita rin natin kanina bago dumating ang ating Pangulo ay nauna na dito si Salvador Panelo. At namataan din natin na bumaba siya dito sa grotto nang ibaba yung mga labi ni Senadora Miriam mula nga doon sa main parish church ng Immaculate Conception. Ayan, kita mo, napakahigpit talaga ng seguridad ay sinasagawa ng QCPD. Sobrang daming mga kinatawan ng ating kapulisan ngayon, kaya kahit pa anong oras na, no, kahit pa madaling araw na, nandito talaga sila bilang paglilingkod nga sa ating presidente at gayon rin sa ating bayan para sa seguridad ng lugar. Nilalapitan tayong ambush interview dito. Ako, Diyos ko, hindi ka. Magkatabi po kayo. Oo, marami siyang pinagsasabi. Siyempre, dinibida niya yung Vietnam that they have genuine personal rapport and he's looking forward to be able to work with them dahil parang napakaraming maihahambing pati ng Indonesia na marami tayong problemang pare-pareho kaya kailangan magkapit-bisig para matulungan ang isa't isa. Namasin ko na rin, no, ano po yung message sa family ni Senator Miriam? Yes, of course, Senator Miriam was a real hero to so many of us, especially women in politics, for example. At talaga naman, we will miss her fiercely intelligent, totally fearless ways. She changed the landscape, so we'll miss her sorely.
and her pickup lines. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am, for sharing. Yeah, my mom, yeah. Bye-bye. Hello po. Hi. Okay, ang ating narinig nga kanina nagbigay ng kanyang pahayag patungkol dito sa ating mahal na senadora ay ang Ilocos Representative Amy Marcos. Very welcoming nitong ating Ilocos Representative, ano? Talagang nagbibigay siya ng pahayag sa media at nakikipagkamay pa sa ilan sa mga kabataan dito na kasama natin. Hi, ma'am. Yeah, thank you so much. Message pa natin sa mga netizens na nakatutok dito sa burol ng ating mahal na senador. Oh, mamimiss natin si Apo Miriam at lahat ng pick-up lines niya. Talagang idol namin yan. She's a real hero for us, lalo na yung mga kababaihan na nasa politika at kung saan. Eh, talagang mamimiss natin yung katapang. Siyempre, yung gusto niyang politika at yung barangay sa student activism, kaya parang doon din siya eh. Kaya gets ko at yung turn kung ano-anong mga technology, basta makapag-communicate sa mga kabataan. Duterte kanina, ano po yung mga napag-usapan ninyo na siya dumating dito? Eh, syempre binibiro namin na biyahe na siya ng biyahe, jet setter niya. At parang tuwa naman siya dahil marami daw siyang natututunan at nakikita na Vietnam at Indonesia, they had genuine personal rapport in addition to having commonality sa problema, sa issues. So sabi niya, tulong-tulong tayo sa Barangay Asia eh. Opo. Ayun, maraming salamat po. Thank you. Ayun, Thank you. Medyo nagkakagulo yung ating mga kababayan ngayon dito, no, sa mga iba't ibang politiko nga nakasama natin. Pero ang maganda dito kay Miss Marcos ay talaga namang very welcoming siya sa mga nais magpa-take ng tayo dito na talagang nagte-take ng selfie kasama ang ating mahal na tagapaglingkod ng bayan. Medyo naging lenient na yung ating security kasi kanina hindi tayo makatapak dito sa lugar na ito, no? Pero nakikita nyo, nandito na yung ating mga kabataan. And ilan pa doon sa mga talagang nag-antay at nakaantabay dito sa burol ng ating mahal na senadora. Dami pa rin kabataan dito sa lugar, no? Kahit na merong iba na mga adult na mga nagtatrabaho na majority talaga ng napansin nga natin na bumisita dito sa labi ng ating mahal na senadora ay talagang mga kabataan. At kanina para nga sa huling public viewing, umabot ng halos mahigit kumulang 500 meters yung haba ng pila mula dito sa Immaculate Conception Parish Church. At isa lamang yung patunay na talagang marami talaga yung gustong matunghayan o makita, magbigay ng huling respeto dito sa ating mahal na mambabatas. Magbabalik tayo para sa karagdagang impormasyon maya-maya lamang at ito muna siguro sa ngayon ng ating pinakahuling ulat mula pa rin dito sa Immaculate Conception Parish Church para nga sa burol ng yumaong Senadora Miriam Defensor Santiago.
Sarap tayo. Yung battle niyo. Ay, Dong. Sir. Buti na lang may ilaw kayo. Hindi ko nakunan si Madam Dela. Kami public na may mga nakaharang ba dun sa mga tao sa labas? Parang wala. May mga polis. Thank you pa to, sir. Saan mo? Doon na. Doon na saan? Lilipat lang po sa Lumilipat tayo ngayon mula dun sa Cathedral Grottos papunta dun sa main Cubao Cathedral kung saan magkakaroon ng isang service para kay Senator Miriam Defensor Santiago. Ito yung Cathedral Grottos. Ito yung main Cubao Cathedral. Sir, nung mga ano ba, nung mga unang araw ba ng burol, nandito na kayo? Wala pa ngayon. Anong pinakamagandang alaala nyo kay Senator Santiago? Siya, magaling siya. Magaling siyang senador. Binoto nyo po ba siyang Pangulo? Kayo, ma'am? Maraming magagandang alaala sa kanya, lalo na yung kanyang mga hugot lines. Ano po ang paborito nyong hugot line ni Senator Santiago? Kalimutan ko sa dami. Kayo po? Well, marami siyang sinabi na... Actually, marami akong memory. Basically, gusto ko sanang bisitahan si Miriam Defensor Santiago. Opo. Ever since pagkatapos ng eleksyon. Opo.
Kaya lang hindi ko na nagawa. Pero I'm proud to say na for the past 2 elections na nilahukan ko, I voted for it. In fact, siya lang yung binoto ko nung 2010 senatorial elections, and then nung presidential elections of 2010 siya lang yung binoto kong senador, and then noong 2016 siya yung binoto ko na presidente. So Tingin nyo bakit basically, siya dapat ang maging Pangulo? I believe she has the wisdom na wala sa ibang mga politiko ngayon. Siguro, sa totoo, well, based on her experience, tatlong branches ng government yung sinamahan, yung inano niya. So, wala na dapat question dun sa credibility niya at saka dun sa performance niya na perfect siya maging Pangulo. So, yeah, for us, for me, actually, gusto ko siya maging Pangulo ever since. Sige po, thank you po. Ay ma'am. Ay, magandang gabi po. Kayo po ma'am, anong pinakamagandang naaalala nyo tungkol kay Senator Santiago? Marami pong naitulong po sa amin. Talaga? Bakit po? Sa amin po nagpapagawa ng mga upholstery ng mga upuan po niya. Ano po yun? Ano po yun ma'am? Sa amin po nagpapagawa ang mga upholstery sa mga upuan po niya sa opisina, sa bahay po. Bakit po kayo ma'am parang nagiging emotional yata kay Senator? Malaki po na itulong po sa amin. Dahil po? Dahil po lahat po na may pa-upholstery po sa amin. Sa amin po pinapagawa. Kilala na po namin nung nakatira po sila sa Maalindog. Hanggang ngayon po. Magkakilala po ba kayo ng personal ni Senator Miriam? Ano po Maski yung... po si Sir Chun po, kilala po yung mister ko na nag-a-upholstery sa mga upuan po nila. Anong pangalan niyo ma'am? Dominga Capistrano po. Dominga Capistrano. Ano po ang trabaho po nila? Nag-a-upholstery po yung mister ko. Tapos kayo po? Hype tayo, asawa po ni Romy Capistrano, sir. Ano po yung pinaka hindi niyo malilimutan na na karanasan kay Senator Santiago? Maalalahanin po. Bakit po? Paano po ba? Kunyari, nakita kayo, ano po bang una niyang ginagawa? Nag-advise siya. Opo. Nag-advise siya. Nag-advise po siya sa amin. Nag-a-advise siya? Ano po bang problemang inilalapit niyo sa kanya? Wala po yung... Actually, nung time na nung mga maliliit pa lang kami, sabi niya dun sa father ko, pag-aralin mo mabuti yung mga anak mo kasi siya yung pagdating ng araw, sila yung makakatulong sa iyo. So, yun yung narinig ko sa kanya, sinabi niya sa father ko. Hindi po namin makakalimutan habang buhay po namin. Hindi po namin sila makakalimutan, sir. Ano po ma'am yung gusto niyong malaman ng mga Pilipino tungkol kay Senator Santiago? Kabutihan loob po, tsaka matatag, marunong magkuhan sa mga tao. Pero ang pananaw sa kanya ng iba masungit, matapang. Normal lang po kung dapat po siyang magmasungit. Opo. Pero kayo, ano pong pinakamagandang advice na ibigay po niya sa inyo? Yun lang po na pagpatapos po namin ng mga anak po namin. So nakarating na yung kabaong ni Senator Miriam Defensor Santiago dito sa loob ng Cubao Cathedral proper. Ito siya. Hindi na nakalas yung mga nagsimbay. Hindi, iba po kasi hindi yung Andito na yung bangkay ni Senator Miriam Defensor Santiago sa loob ng Cubao Cathedral proper sa harapan ng altar.
Pasarado natin dito. Hanggang saan yung sama? Sama na yan, sama yan. May ano naman doon, may mga tao na doon sa gilid. Ano yan? Parado. Aki, dito ka. Hintayin lang po natin ang go signal para maayos. Kasi kung magkakasabay-sabay ito, baka kita. May serving po ah. Since Pinampo, we're having a last call. Pwede ko ba? Muna po tayo. Una po tayo. Hindi po tayo makapupwede sa gilid na lang. Sa